Sinalakay ng Social Security System ang ilang negosyo sa Davao City na hindi nagre-remit ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao. Personal na isinerve ng mga personnel ng Social Security System o SSS Turil Branch ang demand letter sa isang coffee shop sa Rasay Street, Turil. Isa sa mga empleyado ng nasabing establishmento na target ng unang Run After Contribution Evaders o race operation ng SSS para sa buwan ng Agosto ngayong taon. Layunin ng operasyong ito na paalalahanan ang mga negosyante sa lungsod na tuparin ang kanilang obligasyon na irehistro at bayaran ang SSS contribution para sa kanilang mga empleyado. Itong notice of violation, ginapahibalo na to atong employer na based sa amo ang existing records na sila'y violation dito sa SSS law. No? So, pwede siyang non-remittance, pwede siyang non-reporting sa ilahang mga empleyado, pwede po siyang non-registration sa ilahang business. Kasama rin sa nabigyan ng written order ng SSS ang isang bake shop sa Turil. Isang construction supply hardware sa Barangay Bato. Bagamat inaasikaso na may-ari ang mga SSS contribution ng kanyang mga empleyado, binigyan pa rin sila ng paalala ng SSS. So, ay, ma'am, karon siya daagay ko sa later karon ma'am, ay kanang lamisa ron kay nag-ano mi ma'am. Fill up ni ma'am kay, oo. Nag-fill up na mo. Oo, sige. Ano naman to siya gikuan. So, ani na lang ma'am, mag-serve gihapon ni og notice kay wala pa man mo na comply. Isang industrial corporation na nasa Manggahan, Turil na may dalawang pending notice of violation ang pinuntahan rin ng SSS. Gayon din ang isang beauty salon at isa pang construction corporation sa Purok Nalom. Ayon sa tumanggap ng notice, handang sumunod at mag-comply sa utos ng SSS. Sige, adto lang dito sa ma'am, sa office. Oo, magsabot lang mo ni sige. Tapos katong records ninyo po, ma'am, dalhan na lang po. Sarado naman ang isang restaurant na target din ng SSS. Kapag sarado gani ang ato ang business establishment, bisitahan gyapon na sa ato ang accounts officer para hatagan gyapon sila another opportunity para mag-settle. Bibigyan lamang ng 15 araw ang mga nasabing establishmento upang ayusin ang kanilang mga bayarin at obligasyon sa SSS. Hatag na pud sa ilaha og demand letter. It's another opportunity for them to settle within 10 days following the receipt of the demand letter. After sa 10 days, wala gyapon coordination with the SSS, dito na may magsugod sa amo ang filing of the case. Magpapatuloy pa ang race operations ng SSS sa iba't ibang bahagi ng Davao City upang masiguro na mapangalagaan ang karapatan ng mga empleyado at pribadong sektor. JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.